the poverty mentality requires understanding what it is. So, ang pag-break, bago mabasag, itong poverty mentality sa isip natin, sapagkat ang poverty mentality, babalikan ko lang ng konti, ito yung humahad lang sa atin kung naglilimita sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi ang ating kalagayan, hindi ang ating napag-aralan, pinag-aralan, hindi ang ating ekonomiya, hindi ang mga leader na ating gobyerno ang naglilimita sa atin. Ang naglilimita sa atin ay yung ating kaisipan patungkol sa ating finances. So we want to break that poverty mentality para ma-embrace natin ang abundance na ibinigay sa atin at inilaan sa atin ng ating Ama para sa bawat isa sa kanyang mga anak. But breaking the poverty mentality requires understanding what it is, kung ano ito. At tinalakay natin ang nakaraan yan. Recognizing its signs in our lives. Tinalakay din natin ang nakaraan yan. Naalala ninyo yung mga senyales nito kung ikaw ay may poverty mentality. Na parang gusto mo lang tumanggap, ayaw mo magbigay. Pag mayroon mong poverty mentality, babalikan ko ng konti, pati tissue, kukunin mo. Right? Pati yung mga sa Jollibee halimbawa, yung extra ng mga sugar at creamer, kukunin mo. Right? Mga senyales, isa lang yun sa mga bagay na tinignan natin nung nakaraan. At yung importante sa natatalakayin natin sa umagang ito is replacing the lies with the truth of God's Word. Upang ating ma-break yung poverty mentality na ito sa buhay natin, ma-embrace natin yung kingdom culture at ma-embrace natin yung kasaganaan ng Diyos na inilaan para sa buhay ng bawat isa sa atin, is we have to replace the lies, yung ating pinaniniwalaan sa ating kaisipan ng mga mali, mga kasinungalingan, na maaaring hindi natin alam na mali pala o kasinungalingan, pero na-embrace natin, namana natin sa ating mga magulang, namana natin sa ating mga minuno, pero taglay-taglay pala natin ang na mga kaisipan patungkol sa prosperity na tinatawag. So, replacing the lies with the truth of God's Word, yun yung ating tutuunan sa umagang ito. Now, tatalakayin natin yung steps to break poverty mentality, yung hakbang. At magbibigay ako ng probably mga 4 o 5 hakbang ito na ibibigay ko sa ating steps to break poverty mentality. Number 1 is renew your mind with the truth. Upang ating mabasag yung mentalidad na ito, poverty mentality sa ating kaisipan, is you have to renew your mind with the truth. At kahit naman, hindi lamang po ito sa ating mga finances. Sa buhay natin, meron tayong mga bagay na ini-embrace natin o pinaniniwalaan patungkol sa ating buhay na ito pala, ang ugat nito ay mga kasinungalingan. Kaya dapat din itong ma-break at dapat na ang ating kaisipan na ito ay mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang kaisipan ng bawat isa sa atin ay pwedeng mabago. Right? Subalit ang magbabago sa kaisipan ng tao ay hindi edukasyon lamang. Ang magbabago, tunay na magbabago sa kaisipan ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi din libro ang magbabago sa kaisipan ng tao, hindi lang libro, hindi edukasyon, kundi ang salita ng Diyos. Anong kaibahan ng pastor? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, ito ay buhay. The Word of God is living and active. It is sharper than any double-edged sword that penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. Right? Hebrews chapter 4 verse 12. And it judges the intents and thoughts of the heart. Ito ding salitang ito, ang Biblia ito, ang nag-judge kung ang ating bang iniisip ay base lamang sa ating emosyon o sariling kagustuhan o ito ay base sa katotohanan. So this word is alive, living and active. Hindi ito basta libro lang. Merong isang preacher na nagsabi, when you read, ang Biblia ay kakaiba sa lahat ng mga libro kasi itong Bible, this is the only book that when you read it with the author. So ibig sabihin,
Pag binasa mo halimbawa ang anumang libro, binabasa mo halimbawa Zig Ziglar na book, binabasa mo ang author, hindi mo kasama. Wala siya, kung nasaan siya, kung patay na yung author, patay na. Pero itong librong ito, pag binasa mo, you are reading it with the author. Nagbabasa ka, kasama mo yung author na nagbabasa. Amen. You are reading with the author. Tinuturo niya sa iyo, pinapaliwanag, the Holy Spirit Himself. So this book is alive. Amen. Amen. At ito lamang ang tanging libro na makakapagbago at katotohanan na makakapagbago sa ating kaisipan. Wala nang anumang libro pa. Makakatulong sila sa atin na magkaroon tayo ng isang paniniwala na magandang paniniwala. Subalit itong librong ito na dapat minamahal natin. Because this is the only book that can transform your life. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ang ating katawan ay dapat nating ialay sa Diyos. I beseech you therefore by the mercies of God to offer your bodies as living sacrifice. Tapos nasabihin niya kung ano naman ang gagawin natin sa ating soul or sa ating mind sa ikalawang talata. Sabi ng verse 2, and do not conform to this world. Huwag kayong makipag-ayon sa kaisipan ng sanlibutan ito, but be transformed sa pamamagitan ng by the renewing of your mind. Pagi kayong matransform kayo, at alam natin ito na transformation, transform na word yan is metamorphosis, na ang ibig sabihin yung paglipat o pag-transform ng isang caterpillar mula caterpillar na naging butterfly. So yun yung transformation dyan. But be transformed by the renewing of your mind. So nais tayong pagbuhay ng Diyos mula sa isang creature, mula sa isang nilalang, na kung saan gapang lang tayo, gumagapang sa lupa. Nais tayong pagbuhay ng Diyos na tayo ay maging isang kasing-ganda ng isang butterfly at lumilipad na hinahangaan ng karamihan. Subalit nangyayari yun sa pamagitan ng transformation sa isip. At ulitin ko ulit, walang anumang bagay at anumang libro ang makakapag-transform sa buhay ng isang tao, kundi ang salita ng Diyos. I want to give you some things or some common lies that people believe about prosperity. At kapag nakita natin ito, i-break natin ang engagement natin dito. Amen? Huwag na natin paniwalaan pa, iwaksin natin, basagin natin. Common lies people believe about prosperity. Mga common na mga kasinungalingan na pinaniniwalaan ng tao patungkol sa pag-unlad or prosperity. So number one, I am not worthy of prosperity. So maraming mga tao na nanampalataya o naniniwala rather na hindi ako karapat-dapat na pagpalain. Itong kasinungalingan na ito ay nagmumula sa kahihiyan. Yung parang bang shame. Merong mga tao na wala silang mataas na pagtingin sa kanilang sarili, kundi laging parang nahihiya sila. Parang ang buhay nila ay nakaugat doon sa kahihiyan. Ito ay namamana. Merong mga tao na nag-iisip na hindi sila karapat-dapat na pagpalain kasi parang nahihiya sila. At maaari sila ay merong guilt na nararamdaman kasi nagawa nila ang mga bagay na ito nung nakaraan, kaya hindi ako karapat-dapat kasi ako ay sa kasalanan na ginawa ko. O kaya naman naituro ng relihiyon na kung saan tatalakayin natin mamaya. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan is, you are a child of God. You are a child of God. That's the truth. Created in His image, and He delights in blessing His children. Praise the Lord. Number two, na kaisipan or lies na pinaniniwalaan ng ibang mga tao ay yung God only blesses others, not me. Pinagpapala ng Diyos ang iba. Siguro si pastor, yan, pagpapalain ng Diyos. Pero ako, hindi ako karapat-dapat. Sila siguro pinagpapala ni Lord kasi meron silang trabaho na maganda. Ang kaisipang ito nag-create sa tao ng unhealthy comparison, pagkainggit or envy, at yung pagiging discouraged o nadi-discourage. Ang katotohanan, so papalitan natin, kasi nuwalingan yun, ang katotohanan, God is no respecter of person. His promises are for you. Para sa iyo. Sabihin natin, para sa akin. Ang mga pangako ng Diyos. Amen. At not just for others.
Ang Diyos hindi nagtatangi. God is no respecter of person, but He is a respecter of faith. Pananampalataya ang tinitignan ng Diyos sa isang tao. Kahit ng tao ay mayaman, nakatira sa palasyo, o ang isang tao ay mahirap at beggar lamang. Ang tinitignan ng Diyos sa tao, walang iba kundi ang kaniyang pananampalataya. Acts chapter 10:34. Then Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive that God shows no partiality." Pangatlong kasinungalingan na common life na pinaniniwalaan ng tao, prosperity is unspiritual or being greedy. So, pangatlong kasinungalingan na pinaniniwalaan ng tao, ang prosperity ay hindi makadiyos. Hindi yan siya. Ayaw ng Diyos na pagpalain tayo. Kasi meron tayong paniniwala, actually, kahit tayo lalo na sa ating mga Pilipino na tinuro sa atin ang ating relihiyon dati, na to be poor is to be holy. Kung ikaw ay mahirap, mas banal ka. Tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na maging tayong mapagkakatiwalaan sa ating mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay pag-aari ng Diyos. Tinuturo ng Bible that we are stewards of those things. Tinuturo ito ng Biblia, hindi lamang ang stewardship, kundi yung pagiging generous. Yung generosity and abundance. Not greed, but purpose-driven na klase ng prosperity. Iniisip mo lang na makakain ka ng 3 beses isang araw, sapat na. Pero sa totoo lang, ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin ay hindi ka lamang makakain ng 3 beses isang araw, kundi nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Ika-4 na kasinungalingan patungkol sa prosperity na pinaniniwalaan, ini-embrace ng karamihan. Kung ako ay magbibigay, ako ay magkukulang. Isa yun siya sa mga kasinungalingan na inilagay sa atin ng kaaway upang tayo ay hindi mapagpala. Na kung ako ay magbibigay, magkukulang ako. This is a fear-based mindset that keeps people from sowing. Kapag ito ang mentalidad ng tao, hindi siya magtatanim. Ang katotohanan is, truth is, giving is a kingdom principle. Ang pagbibigay ay prinsipyo ng kalangitan. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? Amen. So ito yung embracing that kingdom mindset. Kasi ang pagbibigay, kung ikaw ay magbibigay, ito ay prinsipyo sa kaharian ng Diyos. At kung ito ay prinsipyo ng kaharian ng Diyos na nag-work, na mag-work at nag-work, ito ay dapat na mag-work sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Amen. Sa Luke chapter 6, verse 38, ang sabi niya, maliwanag, sabi ng Panginoong Jesus, "Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Men shall give unto your bosom." Magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig, at umaapaw. Limang kasinungalingan. If I want it badly enough, I deserve it. Ibig sabihin na kung kailangan ko, dapat may magbigay sa akin. Halimbawa, naghihirap ka, tinitignan mo yung iba. So, financially, nagsastruggle ka. Pero tinitignan mo yung iba ng mga kapatiran mo, halimbawa, o sabihin natin na kapatid mo, physical. Walang-wala ka na, tapos tinitignan mo sila na nagana, tinitignan mo yung Facebook nila, kain sila ng kain sa gano'n. Right? Ang isang kaisipan na dapat tulungan nila ako. O maaaring dapat kanilang tulungan, pero sa sarili mo, hindi ka dapat nag-iisip ng gano'n. Kasi nag-create ka sa sarili mo ng espiritu or attitude na entitled kang tulungan kasi nangangailangan ka. God doesn't move because of our needs. God moves because of faith. Alam niyo po ba ang nakakapag-honor sa Diyos? Ang nakakapagbigay karangalan sa Diyos, pananampalataya? Hindi yung pagkukumpara at pagsasabi, dapat hindi nila ako tinutulungan.
Dapat tinutulungan nila ako. Hindi yan nakakalugod sa Diyos. Ang nakakalugod sa Diyos ay yung pagre-release ng pananampalataya ng Lord God, you are the source of my supply. Kung meron kayong financially, may pangangailangan kayo, look for God's instruction. Yun yung hanapin natin. Katulad ni Isaac, when there was famine in the land, sabi ng Panginoon, huwag kang magtanim ka sa lupaing ito. At doon pinagpala ng Diyos si Isaac. Huwag tayong tumingin sa circumstansya, but look for God's instruction. Amen po ba? Amen. Amen. Number 6, my reward is only in heaven. Saka na, ang reward ko sa langit na. Nakakalimutan natin na sa buhay na ito, nais tayong pagpalain ng Panginoon. Truth is, Jesus came that we may have life now, abundant and overflowing. Tingnan na natin John 10:10, nakalooban ng Diyos. John 10:10, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Yun yung kalooban ng Panginoon. I came, naparito ako. So ang ibig sabihin yan, na hindi lang ayaw ng Panginoon sa atin na tayo ay pagpalain ng Diyos doon sa langit. Kundi tayo ay pagpalain ng Diyos dito sa lupa. Amen. Amen. Ang kalooban ng Diyos na tayo ay hindi lamang tayo ay dalhin sa langit kapag tayo ay patay na. Ang nais ng Diyos na dalhin ang langit sa lupa samantalang tayo ay buhay pa. Na maranasan natin, anong prayer ni Lord? Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So nais ng Panginoon na hindi lamang tayo dalhin sa langit, kundi ibaba ang langit sa lupa. To break this poverty mentality, number 1 pa lang yun. Right? Ano number 1 na yun? Replace the lies with the truth. Kung ano man ang maaaring nakita natin sa ating sarili na common lies na pinaniniwalaan ng tao na nasa atin, palitan natin ang katotohanan yun ng salita ng Diyos. And number 2, embrace diligence. Pangalawa, para ma-break natin, embrace natin yung diligence and the hard work. Amen. Embrace natin, huwag tayong maging tamad. Embrace diligence or tinatawag na work ethic. Proverbs chapter 21, verse number 8, o verse 5, the plans of the diligent lead surely to plenty. Ang isang taong diligent, hindi lamang to hard work, pero diligent. Ang diligent ay may kasamang hard work, masipag. Pero hindi lamang puro sipag, kundi sino. Or pag-iisip doon sa kasipagan. Hindi lang puro sipag. Kasi kung sipag ka lang, masipag ka nga, hindi ka naman masino, at hindi ka nag-iisip sa pagsisipag mo, maaaring ikaw ay nagsasaka, pero ang sinasaka mo pala ay hindi iyong sakahan. Hindi mo bukid. Hard worker ka, pero masinop ka, mapag-isip ka, matalino ka sa paggawa mo. Proverbs chapter 21 verse 5, binasa natin, the plans of the diligent lead surely to plenty. Yung diligent na tao, pinagpapala. But those of everyone who is hasty, surely to poverty. Yung hasty ka, yung padalos-dalos ka, yung one-day millionaire ka, yun yung isa sa mga nag-lead to poverty. Proverbs chapter 10 verse number 4, he who has a slack hand becomes poor. Yung tamad na tao ay nagiging mahirap. But the hand of the diligent makes rich. Number 3, breaking the poverty mentality is be a tither and practice radical generosity. Huwag natin kalilimutan yung pagbibigay ng tithes. Tithes is 10%. Generosity or giving breaks the fear of lack. Ang pagbibigay, alam nyo, bumabasag ito doon sa takot na ikaw ay magkulang. Kasi di ba meron kaisipan tayo, minsan nag-creep in sa atin, na kapag ako ay nagbigay, magkukulang ako, mawawalan ako.
Right? Pero kapag ikaw ay nagbigay radically, ay babasagin ito yung tinatawag na takot sa kawalan. It is a powerful act of faith, yung giving. Powerful act of faith that proves your trust that God is your source. Generosity is the final definite blow against a poverty mentality. Kapag meron tayong poverty mentality, subukan ninyo ito. Gusto nyo ma-break ang poverty mentality, magbigay ka ng radical na pagbibigay. But of course, hingin mo sa Diyos. Huwag ka lang basta magbigay. Siguraduhin mo ang pagbibigyan mo at siguraduhin mo na ang Panginoon ang basihan mo sa pagbibigay. Narito pa po ba kayo? Isang tip sa ating pagbibigay, halimbawa, ang mga kaisipan na ganito, hindi ako magbibigay kay pastor. Kasi tignan mo naman ang sasakyan ni pastor. O sa ibang pastor, huwag na lang si pastor. Hindi ako magbibigay kay pastor kasi si pastor, gara na sasakyan, nakatira sa ganito. Alam niyo sa totoo lang, kung kayo ay magbibigay ng magsuso ng seed, magtatanim, ika nga, sapagat ang pagbibigay is sowing. Kung kayo ay magbibigay, o magsuso kayo, doon kayo magtatanim sa matabang lupa. Hindi kayo magtatanim doon sa patay o tigang na lupa. So kung nakikita ninyo na taong ito pinagpapala, malamang to. Pag magtatanim kayo doon sa mga ministry na buhay, hindi sa mga ministry na patay. Pipiliin ninyo na ang ministeryo na pinagtataniman ninyo ay isang ministry na buhay at hindi patay na ministry. Ano ang mga characteristics ng mga buhay na ministry? Ang tanging basihan ng buhay ay paglago. Ano mang may buhay, lumalago. Lumalaki. Kapag ang isang bagay hindi lumalago, patayan. Number 4, kahulihan na ito. Declare God's promises over your life. In recap, a poverty mentality is a fear-based belief system that keeps us from walking in God's abundance. Ang poverty mentality, fear-based siya, nakaisipan, o sistema sa ating isipan that keeps us from walking in God's abundance. Again, we break it by recognizing its signs, replacing the lies with God's truth. Ang call to action natin, magtatanong lang ako, what is one area of scarcity thinking, yung kaisipan na laging may scarcity, kumbaga kakulangan sa isipan natin, na pwede nating pagsisihan sa ngayon? Example, pag-complain, yung pagkainggit, yung katamaran, o pag-refuse na magtrabaho, mailagay natin ang ating sarili into something. Not returning the tithe, for example. Or holding back from giving. Ano yun? Yung mga bagay na dapat nating i-repent. Call to action, take a step of faith, give a gift. Sanayin ninyo ang sarili ninyo. Na huwag lang kayong laging ang isip ninyo ay tumanggap. Laging ang isipin ninyo na laging makapagbigay. Ulitin ko ulit yung isang napaka-simple-simple halimbawa. Pag pumunta kayo ng mga okasyon, birthday halimbawa, huwag lang kayo pumunta para makikain. Take a step of faith, give the gift, invest kahit na yung talent natin. Huwag niyo sanayin yung sarili ninyo na meron kayong talent, nakaupo lang kayo sa church. Ibigay natin ang ating talent. Pastor, saan ako pwedeng tumulong? Gusto ko magbigay ng oras. Pag-a-usher, for example. Give a talent. Start a plan you've been putting off due to fear. Maaaring ikaw may pinaplano, pero natatakot ka lang. Amen. Pinalaya na tayo ng Panginoon mula sa poverty mentality. Merong tatapusin natin sa isang kwento.
merong isang binata na meron siyang inaalagaan na batang kalabaw. Batang kalabaw sa Bicol yan ay bulo, o sa amin sa probinsya, sa Ilonggo, tinday. Maliit pa. At itong alaga niya ito, tinatali niya lang doon sa niyog. Tinatali niya sa pamamagitan ng isang lubid. At kung maliit pa ito lang yung iniikutan niya. Ikot lang siya ng ikot. Tapos kapag every time na gusto niyang lumabas at kumain doon, hihilahin siya pabalik ng lubid. Kasi nakatali siya. Hanggang saan lang ito lubid. So nakakapag-create na siya ng circle doon sa may puno na doon lang yung nakakain niya. Hanggang sa lumaki itong kalabaw na ito, lumaki na siya, at kaya niya ng mag-araro, kaya niya ng hilahin at kumbaga basagin o putulin yung lubid na nakatali sa kanya. Pero ang katakataka, tinanggal na ito ng kanyang amo nung siya ay malaki na. Pero napansin ng amo niya, nung binatang ito, na hindi pa rin siya lumalagpas doon. Kahit na wala ng lubid. Hindi pa rin siya lumalabas doon sa circle na na-create niya. Hindi siya lumalabas. Never siya na mag-try na lumabas doon. Kasi ang iniisip niya na nakatali pa rin siya. Nakatali siya, actually hindi ng kadena, kundi nakatali siya doon sa alaala ng pagkakatali niya. Sa isipan niya, nakatali pa rin siya. So hindi na siya nakatali ng totoong kadena, kundi sa isipan niya, nakatali siya doon sa kanyang alaala. Minsan, o marami sa atin, na gano'n yung tumatali sa atin. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa poverty. Alam natin yung scripture na ito, for we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake, He became poor. So that through His poverty, we might become rich upon that we supply. Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Amen. Kinuha na ng Panginoon ang curse sa atin upang tayo ay magtamo ng pagpapala, pagpalain ng Panginoon upang maging pagpapala sa generation nito. Pero marami sa atin, hindi nakatali sa pamagitan ng totoong tali, hindi nakatali sa pamagitan ng alaala ng pagkakatali. So parang ang tumatali sa atin yung nakaraan, kung sino tayo, kung ano tayo, anong kakayanan natin. Subalit sa ngayon, pinalaya na tayo ng Panginoon ay